Magandang araw! Narito ako ngayon upang ibahagi ang iba't ibang uri ng bantas na ginagamit sa pangungusap. Ilan sa mga ito ay ang kuwit, Oxford comma, kudlit at dititik. At sa ilalim nito ay ang tuldik na palihis, tuldik na paiwa, tuldik na pakopya at ang huli ay ang tuldik na patuldok. Mahalaga ang mga ito upang maging malinaw at maayos ang ating pagsusulat. Simulan natin sa kuwit o koma. Ginagamit ito upang paghiwalayin ng mga salita, parirala o kaisipan sa pangungusap at upang magbigay ng maikling paghinto. Halimbawang pangungusap na ginagamitan ng kuwit, si Mang Raul na karpentero ay magaling gumawa ng bahay. Pangalawa ay ang Oxford comma. Ito ay karagdagang kuwit na ginagamit bago ang at o sa huling bahagi ng talaan upang maiwasan ang kalituhan. Halimbawa ng paggamit ng Oxford comma. Bumili kami ng tinapay, keso, at ham upang kainin sa almusal. Sunod naman ay ang kudlit. Ginagamit ito bilang pamalit sa nawawalang titik kapag pinaiikli ang salita o parirala. Halimbawang pangungusap na ginagamitan ng kudlit. Paano magiging paano? Paano mo ginawa ang iyong takdang aralin? Kasunod ay ang dititik o ang mga tuldik. Ang tuldik na pahilis, paiwa, pakopya at patuldok ay ginagamit upang ipakita ang tamang diin at wastong pagbigkas ng mga salita. Narito naman ang mga halimbawa ng paggamit ng mga tuldik. Tuldik na pahilis, gabi. Tuldik na paiwa, lahi. Tuldik na pakopya, hindi. Tuldik na patuldok, 20. Sa kabuuan, mahalaga ang wastong paggamit ng mga bantas upang maging tama at malinaw ang mensahe ng ating pangungusap. Nawa ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan. Maraming salamat! Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na kayong matuto ngayong araw. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang iba't ibang uri ng bantas at tuldik sa wikang Filipino. Mahalaga ang mga ito dahil nakatutulong ang mga ito upang maging malinaw, maayos, at tama ang pagsulat at pagsasalita. Simulan natin sa gitling o hyphen. May idea ba kayo kung saan ito ginagamit? Ginagamit ang gitling upang pagdugtungin ang dalawang salita o bahagi ng salita para luminaw ang kahulugan nito. Halimbawa ay araw-araw, bahay-bahayan at balikbayan. Kapag sinabi nating araw-araw si Bebang nag-aaral ng leksyon, mas malinaw natin naiintindihan ang kahulugan dahil sa wastong paggamit ng gitling. Sunod naman ay ang gatlang N. Mas mahaba ito kaysa sa gitling. Ginagamit naman ito upang ipakita ang pagitan o saklaw ng oras, katsa, numero o lugar. Halimbawa, 2019 hanggang 2020 o Lunes hanggang Biyernes. Kaya ipinapakita nito ang pagitan o saklaw ng mga bagay. Halimbawa, nag-aaral si Bebang mula Lunes hanggang Biyernes. Pangatlo ay ang tuldok kuwit. Medyo bihira natin itong gamitin pero mahalaga pa rin ito. Ginagamit ito upang paghiwalayin ang dalawang magkaugnay na kaisipan. Halimbawa, mahilig si Bebang magbasa. Paborito niya ang mga nobela. Mapapansin natin na magkaugnay ang dalawang ideya, kaya tuldok kuwit ang ginagamit. Pang-apat naman ay ang tutuldok. Sino rito ang nakakakita na nito sa oras? Ginagamit ito sa oras tulad ng alas 7 ng umaga. Ginagamit din ito upang pagpapakilala ng listahan o paliwanag. Halimbawa, may dalang si Bebang, bag, tayong at tubig. Ngayon naman ay pumunta tayo sa mga tuldik. Ang mga tuldik ay tumutulong sa tamang pagbigkas ng mga salita. Mahalaga ito dahil may mga pagkakataon pero magkaiba na kahulugan depende sa pagbigkas. Ay ang tuldik na palihis. Ginagamit ito upang ipakita ang diin sa salita. Halimbawa, bata at ako. Ikalawa ay ang tuldik na paiwa. Ginagamit ito kapag may impit na tunog sa hulihan ng salita, tulad ng bata at puso. Ikatlo ay ang tuldik na pakopya. Pinagsasama nito ang diin at hindi at hindi. Halimbawa, indok at mahal. Panghuli ay ang tuldik na patuso. Ginagamit ito upang ipakita ang tumalong na swa. Ang swa binibigkas
ay isang tunog ng patinig na mahina, neutral at hindi malinaw kung anong patinig. A, E, I, O, U. Parang o may tunog na hindi buong binibigkas. Halimbawa, peso at teorya. Bilang pagdating, natutunan natin na mahalaga ang rasyon paggamit sa mga batas at tulog. Upang maging malinaw, maayos at tama ang ating pagsusulat at pagsasagot. Ako si Shea Otle at hinihikayat ko kayong palawin natin palawakin ang ating kaalaman at patuloy na mahalin at pagyamanin ang wikang Filipino. Tandaan natin na ang wika ay hindi lamang paraan ng komunikasyon, kundi bahagi rin ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mabuhay ang wikang Filipino.